Kaugnay po sa investigasyon ng Senate Blue Ribbon Committee sa maanumalyang flood control projects ng DPWH, kausapin na natin si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada. Magandang tanghali at welcome po sa Balitang Hali. Ay, magandang tanghali, Connie, at sa lahat na nakikinig. Kasama na rin si Rafi. Good afternoon. Unahin na po natin itong inspeksyon ng Bureau of Customs sa property ng mga Diskaya. Dalawa na lamang po sa 12 sasakyan na sakop ng search warrant sa compound ng pamilya Diskaya yung nakita sa inspeksyon. Ano ho ang reaksyon nyo dyan? Baka tinago na nila yung mga ibang natitirang kotse na ibinunyag niya kahapon sa hearing, tsaka yung pag-interview niya ron sa mga journalist. Kasi ang sinabi niya kahapon sa hearing, 28 luxury cars. Hindi ko alam kung nasa na yung mga iba. Baka tinago nila o pinamigay nila o binenta. Hindi natin alam. Opo. At ano ho sa mga impormasyong nakakalap ninyo sa ikalawang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee yung lalong nagpatibay ng umano'y sabwatan o anomalya sa DPWH flood control projects? Unang-una, yung siyam na construction companies na pagmamay-ari ni Sara Diskaya, sila ay naglalaban sa bidding sa mga kontrata sa DPWH. That is a clear violation ng ating batas. Kahit sino pala manalo ron, si Sara Diskaya lang ang makikinabang dahil siya ang may-ari na lahat ng mga construction companies na naglalaban-laban. Natuloy na ho ba yung plano na pagbibigay po ng warrant of arrest dun sa mga hindi sumipot sa pagdinig kahapon sa Senado? Yes, balita ko, i-issue na sila ng show cause order. Okay. Tapos kasunod niyan ay yung arrest warrant na. Okay. Ito ho, tanong ng taong bayan, syempre, posible bang mapasama kaya sa mga resource person yung mga kapwa niyo senador at dating DPWH Secretary na si Senator Mark Villar? Lalo't siya po yung nakaupong kalihim, di ba, sa timeline na binabanggit po ni Sara Diskaya kung kailan nagsimula yung kanilang transaksyon sa DPWH. Well, if he can provide information, vital information that he knows under his watch, siguro pwede siyang mag-volunteer to give vital information to the committee. Opo. At maglalabas daw ng executive order si Pangulong Bongbong Marcos para bumuo nga ng independent commission na mag-iimbestiga sa mga anomalya sa DPWH. Ano ho ang masasabi niyo dyan? Kayo ho ba ay hihinto na sa inyong investigasyon? Hindi kami hinto sa aming investigasyon dahil yung investigasyon namin is only in aid of legislation. Yung pagbuo ni Pangulong Marcos ng Independent Commission para mag-imbestiga, yan ay may executive powers yan, may prosecutorial powers yan, depende kung ano ibibigay ni Pangulong Marcos ng mga kapangyarihan sa Independent Commission. At papaano ho daw matitiyak kaya ng Senate Blue Ribbon Committee na hindi lamang hanggang hearing, di ba, kundi may talaga hong mapapanagot na contractor man o politiko po dito sa ginagawa ninyo? Well, pilit nga namin sinisiyasat talaga na talagang kailangan pangalanan na kung sino yung mga opisyales ng DPWH ang talagang kasangkot o culprit na tinatawag dito sa flood control, anomalous flood control projects. Okay, marami pong salamat, sir, sa inyo pong ibinigay sa aming oras para dito po sa Balitang Hali. Salamat po. Yan po naman si Senate President Pro Tempore Jinggoy Estrada.